State of the Nation. Nakatuhog pa sa bakal na bakod ang kaliwang braso ng binatilyong yan nang respondihan ng mga bumbero sa barangay Calamba, Cebu City. Kinailangang putulin ng grills para matanggal ang 12 anyos na lalaki. Ayon sa ilang nakasaksi, naglalaro siya ng sipa nang lumipad ang kanyang sapatos sa bubong ng kapitbahay. Nang kunin ng sapatos, nadulas siya at sumabit sa bakal. Mabuti na ang kanyang lagay matapos operahan. Isang insidente sa Cebu City ang nagpaalala na hindi dapat ino-overload ang mga elevator. 18 estudyante ang natrap sa elevator na para lamang sa 10. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Pilit ibinuka ang mga pinto ng elevator na yan sa isang universidad sa Cebu City para makalabas ang 18 estudyante. Nasa 20 minuto sila ang natrap dahil hindi mabuksan ang pinto pagbaba sa ground floor. Ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado yan dahil posible silang masuffocate. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang universidad pero wala raw ang kanilang direktor para magbigay ng pahayag. Hindi rin siya sumagot sa tawag at text messages. Payo ng DEP sakaling matrap sa elevator. To stay calm, no? It's important not to panic, eh? Kung magpanik ta, mautdan dayon taog hangin. Posible nga makulaps ta. Press the alarm button para makatabang taog makapangayon at tabang. Sa Baguio City, hindi naman pinalad ang janitor na nahulog sa freight elevator shaft ng pinagtatrabahoan niyang establishmento. Ayon sa kaanak ni Ruben Isguera, sasakay sana ito ng freight elevator para magtapon ng basura. Nakailaw daw ang senyales na pwedeng gamitin ang elevator pero pagbukas ng pinto, wala ang apakan. Nahulog siya mula sa 2 palapag. Ayon sa mga pulis, under maintenance ang elevator. Iimbestigahan kung bakit nagamit pa ito. Ipinautopsy ang labi ng biktima para tsaking walang foul play sa kanyang pagkasawi. Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng paumanhin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na pansamantalang tinanggal sa pwesto dahil sa pananampal sa Pilipinong empleyado ng sinalakay na BPO. Sabi ni Casio, pinapili niya kung kakasuhan o bibigyan ng mahinang sampalang lalaki na binastos umano mga kawani ng PAOK. May report si Salima Refran. Sa gitna ng raid sa Central 1 Bataan noong nakaraang linggo, umaalma ang isang Pilipinong empleyado ng BPO sa mga kawani ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Maya-maya, nilapitan siya ni PAOK spokesperson Winston Casio. Inambahan ni Casio ang lalaki, sabay banta na kakasuhan ito. Saka kinuha ng mga operatiba ang lalaki. Sa kuha ng CCTV sa klinik ng kumpanya, makikitang kausap ni Casio ang lalaki nang biglang kaliwat kanan siyang sinampal. Kinausap pa niya ulit ang lalaki bago sampalin ng pangatlong beses. Ang video ng pananampal kumalat sa chat groups sa mga BPO employees. Iniimbestigahan na ng PAOK ang insidente. Under administrative suspension ngayon si Casio hanggang sa matapos ang investigasyon ng PAOK. Maaari naman daw maghain ng reklamo ang lalaki sa video para paharapin dito si Casio. Hindi mo pwedeng basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwid ng isang pagkakamali, yung isang maling bagay. Nagsumite na ng paliwanag si Casio sa komisyon. Sa panayam ng Super Radio DZBB, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Nadala raw siya ng emosyon matapos umanong murahin ng lalaki ang mga kawani ng PAOK. This is a legitimate operation. Nung dinirty finger mo kami, ang dinirty finger mo is the Presidential Anti-Organized Crime Commission. The Presidential Commission headed by the President of the Republic of the Philippines. Sabi ko naman doon sa tao, sa Filipino, pare, mahinang mag-asawang sampal na lang para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust fixation or mahinang mag-asawang sampal? Pero at the end of the day, I still apologize. That is erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Central 1 Bataan. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nag-viral ang video ng isang babae na tumayo sa parking slot para ireserba ito para sa paparating niyang mga kaanak. Binatikos ang babae na may hiling ngayon sa netizens. May report si Katrina Son. Viral sa social media ang insidenteng ito sa parking lot ng isang sementeryo sa Las Piñas gabi ng November 1. Ang babaeng naka-pink at may kausap sa telepono, pinagduduro at sinisigawan ng isang babae. Maya-maya pa, ang babaeng naka-pink pinapatabi at pinaalis ang montero na paparada. Tuloy ang pagtatalo kahit na may dumating na tila parking attendant. Hanggang isang babae ang pilit na itinulak at pinatabi ang nakatayo sa parking slot. Unang-una, nagkukos siya ng any obstruction doon sa area. Pag nakasanayan na natin po yan, magulo po ang mangyayari sa parking. Ang babaeng naka-pink at nagsilbing human cone para i-reserve ang vacant parking slot, nagpaliwanag. Pagpunta ko doon, umalis lang po talaga yung nakapark doon. Sabi ko, paalis na po ba kayo, ganyan. So, doon ako tumayo, naniwait ko sila. Iniisip lang daw niya ang mga parating na kasamahan, lalo na ang mga magulang na senior citizen at may kasama pang bata. Aminado siyang nakikipagtalo pa noong una at ipinipilit na ireserba ang parking slot, pero naisip daw niyang bawal nga ito. Nauna na rin daw siyang nakipag-usap at nakipag-ayos sa mga sakay ng SUV na naabala at nakaalitan niya. Humihingi rin daw siya sa lahat ng pangunawa. Sa lahat ng nag-upload ng video, please stop na po. Kasi ang akin lang po kasi okay na both sides. Sorry, nagkakamali lang po talaga yun. Nagsisi naman po ako. Ayon sa nakausap naming abogado, wala namang batas na nagbabawal sa pagtayo at pagreserba ng parking space. Pero kung yung pagtayo niya, it would amount to intimidation. Ini-intimidate niya yung tao by preventing them from parking, so she could be held criminally liable. Kung public place na yan at wala namang siyang authority, mali siya. Ba't siya tatayo doon para haharangin yung ibang tao na magpapark? Kasi hindi naman prohibited. Pagkauna muna yung sasakyan niya. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang nakaalita ng babaeng tumayo sa parking slot, pero wala pa silang sagot sa amin. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinababasuran ng kampo ni dismissed Mayor Alice Guo sa Department of Justice ang mga reklamong inihain ng NBI laban sa kanya. Dumalo si Guo sa preliminary investigation para sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public, at use of falsified document. Dahil yan sa pagpapanotaryo ng counter-affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto, kahit wala na siya sa bansa. Tumangging magbigay ng pahayag si Guo. Nagsumite rin ng kanilang mga kontrasalaysay ang mga staff ni Guo na sina Geraldine Pepito at umano'y body double na si Catherine Salazar. Umamin noon sa pagdinig ng Senado sina Pepito at Salazar na sila ang nag-ayos ng printing ng counter-affidavit ni Guo at nagkabit ng isa umanong pirmado na ni Guo na signature page. Na-videohan pa na nagdodroga ang isang lalaki habang nagbabantay ng bata, kaya isinuplong ng kanyang mismong mga kaanak. Makuha pa ng point mo, kapal ang mukha. Huli kam ang pag-hit ng lalaking yan ng umano'y shabu. May isang puntong kinarga pa niya ang bata. Sa exclusive na video ng buy-bust operation, inaresto ang lalaki at di tinangging siya ang nasa video. Huli rin ang kanyang kasama sa pagbenta umano ng shabu. Pero giit ng dalawa, gumagamit sila pero di nagtutulak. Malalim ang kwentuhan ng GMA Integrated News with Hello Love Against Stars, Alden Richards at Catherine Bernardo. Ngayon parang vino-value ko sobra yung time ko for myself. Important pala for me yung personal life ko. Like, the Kath behind the camera, I need to keep that person alive. So that this Kath that you see on cam
hindi mako-consume tong cast behind the camera. Naging mas malalim na rin daw ang kanilang friendship. Hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya. Like, hindi ko kailangan i-filter yung mga questions ko because I know na hindi siya ma-offend. Na pareho raw nilang pinapahalagahan. Kahit matagal kaming hindi nakita-kita, and sometimes if we missed out on communications at times, when we see each other, parang walang nagbago. After mag-trend at magkaroon ng reputation as ultimate kahawig ni Taylor Swift. So Taylor has very distinct lips. Na-reveal na ang secret. Tissue lang pala. So we needed that. Ang delicate at enchanting process, ipinagpapasalamat din ni Rian sa kanyang glam team. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog sa bangi ng isang truck sa Sabangan Mountain Province. Tulong-tulong ang mga motorista para mahatak ang nadisgrasyang truck. Nailigtas ang driver at pahinante nito. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagkahulog ng truck. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang lugar dahil sa Typhoon Marce. Signal number 2 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Huling namata ng Typhoon Marce 395 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May lakas itong 140 kilometers per hour at bugsong aabot ng 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa Babuyan Islands o sa northern portion ng mainland Cagayan, Huwebes ng hapon o gabi. Kung matuloy yan, Biyernes ng gabi ay posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce. Land Transportation Office, nilinaw na wala silang inisyu na number 7 protocol plate o plakang pang-senador sa sasakyang illegal na pumasok sa EDSA bus lane noong linggo. Sa kanilang datos, kaunti lang daw ang may kapareho nitong modelo sa buong bansa. Initial po natin ay wala pa ka pong 30 but we're still looking. Baka meron tayong hindi na i-type, na ma-search. NCRPO Director Major General Sidney Hernia itinanggi ang aligasyong pangingikil laban sa kanya at sa 14 pang pulis. Kasunod yan ng reklamo ng mga umano'y online scammer na inaresto sa isang raid sa Ermita, Maynila na hiningan daw sila ng tig 1 milyong piso at hindi pa raw binasahan ng kanilang karapatan. Ani Hernia, walang basehan ng reklamo na handa raw nilang harapin. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula na ang in-person voting para sa 2024 US presidential elections. Base sa iba't ibang opinion polls, dikit ang laban ni Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump. Isang araw bago ang eleksyon, kanya-kanyang apela sina Harris at Trump sa mga botante. Pinabantayan ng dalawang kampo ang mga itinuturing na swing states, kabilang ang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Nevada, Arizona at Georgia. 50 araw bago magpasko, tampok na uli sa Tarlac ang Belenisimo. Kung nag-iisip naman ng pangdekorasyon, parol na gawa sa beads ang mas lalong magpapaningning ng inyong Pasko. May report si Marizo Mali. Ang makislap na butil ng crystal beads, mabusising tinatahi ni Joanna Cabrera mula Guagua, Pampanga para ikwento ang Pasko, mga parol na kumikislap. Ang kaniyang mga star charms at keychains lang noon, mas napatingkad niya at naging negosyo. Why not maglagay naman ng light na battery operated, tsaka yung pwedeng isabit, at least dual purpose siya. Yung ano na siya, decorative na, tapos functional pa siya. Parang nakaka-remind lang ng Christmas. Tiyak na dama ang Pasko kapag ito ang tinitingala o pinanreregalo. Ibinabalik din ng mga taga-Tarlac ang kwento ng pagreregalo ng basket sa altar sa ika-17 Belenismo. Yun yung hinahatid na mensahe ng Belen sa ating lahat. Offering basket in the altar. Si Jesus Christ kasi is the greatest offering of all time. Ngayong taon, mas nakakamangha mga Belen na gawa ng 62 bayan, paaralan at sektor ng probinsya.
Detalyado ang bawat figurang hinulma mula sa mga patapon at indigenous materials. Bukod sa simbolo ng Kapaskuhan, ito ang pagpapakita ng probinsya ng kanilang kakaibang kultura. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.